Magandang araw mga kaibigan. I-shout out ko ulit ang aking mga subscribers sa Washington State, USA. Si Cesar and Mila Baldo. Si Cesar is a retired Army. Si Mila ay katrabaho ng aking anak sa isang ospital sa Washington. Salamat sa inyong panonood, Cesar and Mila. Okay, ngayon, magbigay ako ng reaction, opinion, dito sa post ni Senator Chis Escudero sa kanyang official Facebook page. Sabi niya, ang hustisya ay walang pinipili. Ito'y para sa lahat. Okay? So, medyo napakasimple. Kung tignan mo, yun naman talaga ang justice. Kaya nga yung Lady Justice nakatakip piring ang mata para wala siyang pinapanigan. Kaya lang itong post ni Senator Chis Escudero, sa basa ko nito, opinion ko lang, tungkol ito sa impeachment ni VP Sara. Kasi lumalabas ngayon, binabati ko siya. Marami ang buzzers ni Senator Escudero, the way he handles the impeachment case ni VP Sara. Kaya, dito sa mga comments, basahin muna natin sa people who reacted. 23,000 people who reacted, 18,000 ang tumatawa. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa kanya. 4,000 lang ang nag-like. 804 ang nag-like. So, marami ang bumabatikos kay Senator Chis. Dinidili daw ang impeachment trial ni VP Sara. Kaya ito, sa tingin ko, opinion ko, is a way for him to defend the actions of the impeachment court. Kasi nabantayan ko sa mga media, mainstream media na nagtatanong sa kanyang mga press conferences, sabi na isang media na, hindi ba yung isang senator judge, klaro na kaayo ang kanyang bias, bias in favor kay VP Sara? Napakaganda yung sagot ni Senator Chis. Okay, prangkahan tayo. Bakit ang sinisingle out nyo lang yung mga senators na bias in favor kay VP Sara? Bakit hindi nyo tinatanong yung mga senators din dyan na bias against kay VP Sara? Let's be fair. Kitang-kita naman, sabi niya. May mga senador talaga na pabor kay VP Sara, may mga senador din na against. Bakit ang tinatanong nyo? Yung mga senador lang na pumapabor kay VP Sara. Nasaan ang hustisya? Something like that. Kaya ako, nung una, hindi ko kursonada si Senator Chis, lalo na nung biglang pinalitan nila si Senator Zubiri as Senate President. Ganahan ako kay Senator Zubiri. Talagang nung kapanahonan ni Zubiri, independent-minded. Hindi nila madiktahan. Gusto nila noon yung powers that be. Gusto ipasa kaagad yung charter change. Ay hindi nila kayang diktahan si Zubiri. Consensus building ang ginagawa niya. Kaya tinanggal nila. At ang pumalit si Escudero. Akala nila is mahahawakan na nila si Escudero. But they were wrong. Kasi nga, against din si Escudero sa charter change. Kaya tignan nyo, namatay na lang ko sa ang charter change. So medyo, doon ako nag-isip na, okay man pala itong si Escudero. Ngayon, sa impeachment proceedings, medyo nagbago na talagang to me kanya-kanya tayong opinion, pananaw. Patas lang si Senator Escudero. Patas.
Dahil collegial body ang impeachment court eh. Sila mag-debate and then mamaya botohan. Kaya yung unang boto, yung 18-5, na pagkasunduan ng impeachment court na ibalik back to sender yung impeachment case dahil may kakulangan eh. Hindi ba nila na-violate yung 1-year ban rule ng Constitution? Bakit sa loob ng isang taon, 4 na impeachment case ang naisampa o impeachment complaint na isampa? And then, yung crossover from 19th Congress, mag-commit ba ang 20th Congress na ipurso yung kaso? Yun ang mga requirements kaya binalik. Na maraming bumapatikos. Ano ba yun? Flow. Mali. Kaya lang, meron din nagsasabi na pwede yun, allowable yun. Isa na yan si retired Supreme Court Justice Adolfo Ascona. Pwede yun. The impeachment case is still rolling. Buhay pa. Kaya nga, binigyan na ng summon si VP Sara eh. At nag-reply na. Ganun na. So, to me, patas lang si si Senator Escudero. Kaya yung botohan na ngayon ng Senate presidency ang Duterte Black. Sila yung deciding factor kung sinong mag-Senate President, Soto, Escudero. Yung mga pronouncement ni Soto parang alanganin. Pronouncement ni Escudero, sabi ni Senator Bato, open-minded daw si open-minded si Escudero. Ibig sabihin, open-minded, nakikinig siya sa kanyang mga kasamahan. Kaya ang desisyon ng Duterte Black, suportahan nila si Escudero as Senate President. Kaya yun na, sure na. Siya pa rin ang mag-Senate President sa 28th Congress. Yun na, pag open ngayon ng impeachment proceedings by July 28, abangan natin ang ang unang talakayan niyan is jurisdiction. Magbobotohan na naman yan. At again, sinasabi ko, personal opinion ko lang ito, madidismiss ka agad ang impeachment case ni VP Sara. At ang mangyari, ang House Prosecution Panel magsampa ng kaso sa Supreme Court. Yun na, ang deciding factor na ang Supreme Court. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko sa balay sa Balo ug ako siyang bisitaon. Ayo, ante. Mayong buntag ante. Mo na ni ang balay ni ante nga sako lang og silupin. So mo na ni ang iyang gipuy-an. So karon gubaon ni ang iyang balay kay magpatukod siya og bag-ong balay kay gitagaan na mo siya og gero. Mo na ni ang iyang mga sinina lang diri lang niya gibutang. Og sako lang ang iyang atok og isa lang ka gero. Kaya mga dingding. Ay, lugar kaging balo lang, biyuda. Balo ni siya si auntie. Og gibutangan lang og mga silupin. Muna ni siya. Muna ni ang gamiton nga amakan sa balay ni auntie nga iding. Di ang ada. Muna ni ang yero nga nahatag ni auntie. Umupod ni ang amakan. Og karon mo na ni ang atop ni auntie nga gitangtang nga mga silupin lang in taon og sako. Ayos nang balay ngi. Ano na balay sa balong ka among ka. Bubuon. Amo ni karon ay ukuran diri og bagong nga balay. Oo. Oo. Lata na gid kaayo. Kawayan lang ni ang yang dingding. So karon naa na ni siya ay dingding nga nindot.
Nahulog na. Oh, Balay. sa balo. Oh, diyan ka lang.